Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pi Network. At ito po ay tungkol sa muling pagkaka-sideline ng Pi Network sa Vote to List initiative ng Binance. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman isinama ng Binance ang Pi Network sa kanilang voting process para sa listing. Ano ang dahilan nito? Ano ang maaring kahihinatnan ng Pi Network sa hinaharap? At ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Picoin? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Vote to List initiative ni Binance. Ang Vote to List initiative ay isa po itong programa ni Binance kung saan ang crypto community ang bumoboto kung aling mga tokens ang dapat na mailista sa kanilang exchange. Ang mga tokens na may pinakamaraming boto ay magkakaroon po ng pagkakataong ma-spot list kay Binance. Ngunit bukod po sa boto, may iba pang batayan para sa final decision tulad po ng trading demand, risk assessment at saka compliance check. At sa pangalawang edisyon ng Vote to List initiative ay may 12 o 12 bagong tokens ang napili para sa voting. Ayan. At kasama po rito ang Virtual, Big Time, Oxlink, Morpo, Grass, ADH, Wall, Safe, Zeta, EEP, Ondo, at saka Plume. Ngunit kapansin-pansin na wala po sa listahan dito ang Pi Network na siyang ikinadismaya ng maraming taga-suporta nito. Ngayon ay bakit hindi kasali na naman ang Pi Network? Maraming Pi Network enthusiasts ang nagtatanong kung bakit hindi ito kasama sa Vote to List initiative. Ayon po kay Binance, ang pangunahing dahilan ay dahil sa kanilang bagong patakaran. Tanging ang mga BNB-based projects lamang ang maaring maki-join sa voting process na ito. Kaya yan po ang bagong patakaran ng Binance. Kailangan po talaga na BNB-based projects lamang ang pwede dito sa voting process. Kasi itong si Pi Network ay hindi po kasi siya BNB based na project. Ang Pi Network ay ayan, isa po hindi gaya ng aking sinabi kanina ay dahil hindi po siya isang BNB based project, automatic po na hindi po siya qualified para sumali rito. Bukod pa rito ay isang posibleng dahilan ay ang kawalan po ng transparency mula sa PiCore team. Ang team po na namamahala dito kay Pi Network. Yan na rin po ang isang dahilan. Ayon sa mga eksperto ay hindi pa malinaw ang ilang mahalagang detalye tulad po ng locking at saka burning mechanism ng Pi Network. Dahil dito ay maaaring nagdadalawang isip ang Binance na ilista ito sa kanilang exchange. Ngayon ay may pag-asa pa bang malista ang Pi Network kay Binance? Bagamat hindi po nakasali ang Pi Network sa Vote to List, hindi ibig sabihin na wala na itong pag-asang mailista kay Binance. May posibilidad pa rin na magawa niya ito sa pamamagitan ng direct listing sa hinaharap. Gayunpaman ay wala pong eksaktong petsa or timeline kung kailan ito mangyayari. Sa ngayon ay isa pong positibong balita para kay Pi Network ang kanilang paglista. Pagkakalista dito sa BTCC Exchange at na-content po natin yan sa nakalipas na video. Isa po itong malaking hakbang patungo sa mas malawakang adoption ng token. Bukod dito ay patuloy ring lumalakas ang interest ng crypto community sa kanilang domain auction kung saan ay mahigit 2,000 bids or 2,000 na ang lumahok sa bidding.
Ngayon is ano naman ang kasalukuyang lagay ng presyo ng Pi Network or Picoin. Sa kabila po ng hype ay patuloy po na hype at saka patuloy na suporta ng community nito, tila hindi po maganda ang takbo ng presyo ng Picoin kamakailan. Sa loob lamang ng isang araw ay bumaba po ito ng halos 5%, kung saan ay nagdulot ng pagbaba sa presyong 0.6646. Ito po ang unang pagkakataon na bumaba ito sa ilalim ng presyong 0.7 sa loob ng mahigit isang buwan. Ang pagbaba po ng presyo na ito ay maaring dulot ng kawalang katiyakan sa listing ng Pi Network or Picoin sa mga malalaking exchanges tulad ni Binance. Kapag wala pong malinaw na direksyon ang isang token, kadalasang nagiging bearish po ang market sentiment nito na siyang nagre-resulta sa pagbaba ng kanyang presyo. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Pi Network. Ayan, para sa atin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga nag-hold dyan ng Picoin, nangangahulugan na ito ay mas mahirap pa rin magkaroon ng liquidity para sa Picoin. Hindi pa rin ito madaling matrade kay Binance na siyang isa sa pinakamalalaking crypto exchanges sa buong mundo. Ang kakulangan po ng Binance listing ay maaring makaapekto sa presyo ng Pi Network sa mahabang panahon. Kung hindi po agad maaayos ng Pi Core team ang transparency issues at iba pang mga requirements para sa listing, posibleng mas tumagal pa bago ito maging ganap na accessible sa mas maraming traders. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na dapat nang mawalan tayo ng pag-asa. Yan, ang crypto market ay pabago-bago at marami pong mga bagay ang maaring magbago sa sitwasyon ng Pi Network sa hinaharap. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman dito ay hindi naman po nakakagulat na hindi isinama ng Binance ang Pi Network sa kanilang vote to list initiative. Dahil po ito sa kakulangan ng transparency at regulatory compliance, natural lang na maging maingat si Binance sa paglista ng isang token. Kung gusto po talaga ng Pi Network na mapabilang kay Binance at sa iba pang mga major exchanges, dapat po talaga nilang pagtuunan ng pansin ang pag-aayos ng kanilang tokenomics, burning mechanism at saka transparency sa community. Kung magagawa po nila ito, mas lalaki ang tsansa nilang mailista kay Binance sa hinaharap. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin ng mga Pi Network supporters ay ang maghintay at obserbahan ang mga susunod na developments. Hindi po natin masasabi kung kailan talaga maililista ang Pi Network kay Binance. Pero habang patuloy po na lumalaki ang crypto industry, posibleng may mga bagong oportunidad na dumating. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.